Hello mga tol! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Doji at ngayon activity 3 na natin sa C++. Okay, so anong gagawin natin ngayon? Ang topic natin, nakita ninyo, dire-diretso tayo. So wala nang patumpik-tumpik pa, open na natin yung code editor na gagamitin natin. So ang topic natin for today is about simple interest calculator. Yan, so isa to sa mga pinag-aaralan namin nung college, first year college. So may idea talaga ako kasi pinag-aaralan namin to eh. And lalo na ngayon, alam nyo na yung availability. Pero sabihin natin na, available naman lahat yan sa internet. Oo nga, available. Ang tanong, ganun ba kadaling intindihin? Di ba? Kahit naman alisin mo pa yung AI eh. Sabihin natin wala pang AI. Nandiyan naman yan eh. Pero maintindihan mo ba agad? Kung mo ba binasa mo yung isang bagay? Alam mo na agad lahat? Imposible yun, men. Okay? So kailangan pa rin ng ability to understand. Okay? And sometimes, what makes it easier is kapag ka mas napapaliwanag sa'yo ng maayos. Okay? That solves the problem. Okay, let's proceed. Simple interest calculator ang ating pag-aaralan. Ngayon, hindi na ako i-intro. Ayan na yung mga hashtag natin tsaka integer main. Dito na tayo agad sa loob. So, paano natin ito sisimulan? Again, kailangan natin i-recall. Diba? Kapag ka ang usapan ay simple interest, ano ba ang mga involved na variable? So, again, hindi na ako gagamit ng integer ha kasi mamaya pwedeng magkaroon ng decimal value to. So, para safe float yung gagamitin natin na data types. Yan. Tapos, ano-ano yung mga variable? So, principal, syempre. Yung principal, interest, tapos rate, time. I think, ayan lang, 4 lang. Okay, principal, interest, rate, and time. Yung ating mga variables. Now, anong next natin? So, syempre, para mas maganda, character o kaya user input lahat yan. Yung user lahat mag-enter ng principal, ng rate, ng time. Okay? Not interest. Okay? Kasi yung interest, parang yun yung pinaka-result ng principal, rate, and time. So, yung interest, hindi siya user input. Okay? So, anong una natin hihingin? Una, hihingin natin, character out tayo, mag-display tayo ng string. So, display natin, enter the principal. Ayan. Enter the principal. So, saan papasok yun? Character in natin siya sa variable na principal, of course. Ang tanong, bakit error pa din? Wala akong semicolon, di ba? Yan yung pinakamahirap kalaban. Semicolon. So, character out ulit tayo. Siyempre, nakuha na natin yung principal. Kunin naman ngayon natin yung rate. Okay? Enter the rate. Yan. So, ito, percentage to guys, ha? Kaya maganda talaga float. Okay? Saan ngayon papasok? Saan magka-character in yung rate? Siyempre, dun sa rate na variable. Yan. Pagkatapos natin makuha yung rate, character out ulit tayo. Enter naman natin. So, gawa ulit tayo ng prompt. Sabihin natin kay user, enter mo naman dito yung enter the time. Yeah. Then, character out. And then, end of the statement. Ayan. Okay? Semicolon. Tapos, saan papasok? Character in. Saan magka-character in yung time? Sa variable na time. Okay? Sabihin na natin, nakuha na natin lahat ng kailangan nating variables para makalculate natin yung interest. Principal, rate, and time. Ito na yung code natin. So, ano ngayon ang operation? So, again, sabi ko sa inyo, pwede nating ilagay sa character out, pero this time, mas maganda kung lagay na lang natin talaga sa variable. So, mention natin yung interest na variable, interest. Tapos, ang magiging value ni interest. So, paano ba kinukuha yung simple interest, guys? So, magpe-PEMDAS tayo, okay? PEMDAS, ayan. Lalagay tayo dito ng parenthesis. Ano mauuna? Si principal. Principal. Ayan, si principal, ita-times natin siya sa rate. Tapos, ita-times din natin siya sa time. Okay guys, pagkatapos natin multiply yung mga yan, okay? I-divide natin siya sa 100. So, bakit 100? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button. Kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So kasi 100 guys, 'di ba? Ano bang basihan ng per 100, 'di ba? 100%, 'di ba? Hindi naman pwedeng 120%, okay? So para makuha natin yung interest, di-divide natin siya sa per 100. Pagkatapos natin ma-multiply ito. So again, gawin muna nating compiler yung utak natin for quite a while. So sige, subukan nating i-solve. Una, yung principal natin kailangan nating i-multiply sa rate. Pagkatapos, i-multiply natin yung rate sa time, saka natin i-divide sa 100. Okay? Then, ika-character out natin yung
result. Asa napunta yung result? Sa interest. Bakit sa interest? Kasi ganito guys, sa interest ay in-initialize natin. Ayan. Ang magiging value ni interest kung ano yung result nito. Okay? So, ang ipiprint natin is yung interest. Ayan. Ngayon, subukan na nating patakbuhin. Ayan. Sabihin natin na yung aking principal is 1,000. Okay? Then, yung rate ko is 5%. Tapos, sabihin natin in 2 years. So, ang mangyayari niyan, principal is 1,000. So, 1,000 times 5 yung rate. Eh, di meron tayong 5,000. 5,000 times time or yung 2, 5,000 is 10,000. 10,000 divided by 100, sa 1,000 may 10, sa 2,000 may 20. So, ibig sabihin, sa 10,000 may 100 na 100. So, ang makukuha natin dito pag in-enter ko is 100. Nakuha ninyo guys. So, ito yung sagot natin. 100. So, pwede ka maglagay dyan ng string literal para medyo masaya. The interest is not interested. Okay. Ayan. So, pag niran natin to, again, bigay natin ulit yung given. 1,000 times 5 times 2 divided by 100 is 100. The interest is 100. Okay, di ba? Kung 5% sa 2 years, 100 lang yung makukuha mo. Kunyari lang yan, ha? So, ganito ginagamit, guys, yung pagkuha ng simple interest. Okay, so papaliitin ko para ma-screenshot ninyo. Yan. Pero mas maganda kung bibilhin ninyo guys yung PDF natin kasi nandun to lahat nakalagay. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So, ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So, if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. May explanation, simple. Ako, paglalaruan yun na lang. So talaga tatatak sa isip ninyo yung pinag-aaralan natin. Okay? Sana may natutunan kayo guys and see you on our next activity.